Business mga kapati. Sana po nasa mabuti po kayo kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaksyon po tayo. Reaksyonan lang po natin yung pag-uusap po ni Ma'am LB sa ni Kuya Bong. Pinag-uusapan po ngayon ng mga hindi natin malaman kung mga basher na nagsasabi po ng mga komento na labag sa kalooban po ng ating Ma'am LB. Panoorin po natin yung upload nila Kuya Ka-Business tungkol sa pag-uusap po nila Ma'am LB sa ni Kuya Bong. Marami pong nagbibigay ng mga komento na labag po sa ginawang pag-uusap po nila Ma'am LB sa ni Kuya Bong. Marami pong bumabatikos kay Ma'am LB. Baka daw po gamitin lang daw po si Kuya Bong sa pag-YouTube para po sumikat po siya at makilala. Marami pong mga sinasabi na komento na tungkol din kay Kuya Bong. Nakakaawa naman daw po ang babae kung magiging ano na naman ni Kuya Bong. Hindi po natin maalis sa isipan natin na yung sinasabi po nila kasi po yung kay Kuya Bong po may mga nangyari na po na abot sa babae nga po na minsan hindi naman po si Kuya Bong may kasalanan po katulad ng pong kay Clarissa, di ba po nung si Clarissa ay nagbukas ng ano po to kay Kuya Bong, pinadaan po kay ate Ka-Business na gusto daw niyang pakasalan kahit ano pa daw si Kuya Bong. Di ba po? Kailangan nga po natin ay totoo po sinasabi niya. Pero para yun po ang sinasabing ginamit lang po si Kuya Bong. Kasi po, lahat po ay tinanggi niya. Nung tinatanong siya, tinanong nga po siya ni Kuya Ka-Business na may YouTube channel. Sabi niya, wala po. Di ba po? Yun po ang masasabi niyong ginamit lang si Kuya Bong sa sarili kapakanan niya. Naman kay Jinky naman po, yung kay Jinky naman po, abot naman kay Kuya Bong, okay na sana ho. Kaso, ito na, nung sinasabi niya na paglalaban daw niya po kahit kanino, kahit sa mga pamilya niya, kahit ano sabihin sa kanya, basta mahal niya daw po si Kuya Bong, dapat siya pakasalan. Ito na nga po ang nangyari. Bigla naman pong nag-back out naman si Jinky sa kasal nila. Kaya nagagalit daw po yung ate niya. Meron pa siya ng isang dahilan doon sa amo niya po. Siya daw po ay pinababalik na. Masasabi niyo po bang totoo ang pagmamahal ni Jinky kay Kuya Bong? Sa tutuusin, diyan pa lang, mag-ano na kayo, parang napipilitan lang po siya o may ano rin po siyang hindi naman po sa inaano natin si Jinky, pero tingin ko po sa kanya ay parang napipilitan po siya. Hindi siya talagang gusto niyang mapakasal si Kuya Bong kasi kita na po sa kanya. Tinanong po siya ni Kuya Ka-Business na anong status nila, sabi niya bago sa kasal huwag daw muna pag-usapan ng kasal. Kaya nga po gusto ng Ka-Business family na magkaroon na po ng pamilya si Kuya Bong kasi parang nga pumabago na si Kuya Bong para hindi na siya yung dati niyang ginagawa ay mawala na. Kaya yun nga po ang inaano ng ating Kuya Ka-Business. Kaso pag ganito naman pong ang mga sagot po ni Jinky ay ganyan po, paano naman po ang ating Kuya Bong? Tatanda si Kuya Bong nang walang gagabi sa kanya. Yan po ang isang inaano ng ating Kuya Ka-Business. Kaya po nga humahanap ang Kuya Ka-Business ng makapangasawa ng ating Kuya Bong dahil siyempre hindi rin naman sa bata
Matanda din naman sila. Kaya gusto ni Kuya Kabisnes ay may mapapangasawa na si Kuya Bong. Bago, kung susumahin po natin mga kabisnes, mga kapapi, di ba po, may ilang linggo na rin po si Kuya Bong sa pamilya kabisnes. Parang hindi pa po ata posible naman po hindi papanood ni Jenky yan na nasa kabisnes family na si Kuya Bong. Bakit hindi man lang niya mapuntahan o makamusta kung totoong mahal na mahal niya si Kuya Bong. Yun nga po ang isang katanungan. Bago ngayon po, ipinipilit po si Kuya Bong kay Jenky. Yung Jenky naman na inaano nyo ay para naman pong hindi naman po mahal si Kuya Bong. Kasi kung tutuusin nyo po, kung susumahin nyo, kung ito ay nagmamahal ka kay Kuya Bong, ito ay naandito na po. Nasa Kabis family na po. Pero mo, 2 linggo na po si Kuya Bong na nasa Kabis family. Hindi, kahit sa anino niya, hindi makita ng Kabis family doon. Kaya nga po nag-iisip. Bago ngayon, pumasok po si Ma'am LB. Si Ma'am LB po, tagal na po kilala ni Sir Anime. At siya po ay solid ka-business po talaga. At Timano po, dati pa po, nagbukas na po si Ate LB kay Ma'am ka-business na siya po ay may gusto kay Kuya Bong. Kasi siya po ay may paghanga po talaga kay Kuya Bong. Mula po nung una pala ang nakita ni Ma'am LB at gusto niya pong mabago. Lahat po ng pag-uusap nila kahapon ay hindi ko po tingin ko po hindi po yun ay sinasabi ng iba ay overacting, kumbaga ay paiyak-iyak pa, ay kunwari lang, gano'n. Huwag niyo naman pong husgahan si Ma'am LB. Kasi katulad po namin, kami po nagmamahal kay Kuya Bong. Pag may nangyayari kay Kuya Bong na hindi maganda, kami po ay nalulungkot. Para po sa Ate LB rin. Si Ate LB ay talagang idolong-idolo si Kuya Bong. Kaya nga sabi niya, kung siya lang magpapabago ng buhay ni Kuya Bong, willing siyang pakasalan si Kuya Bong. Hindi niyo ba matanggap yon na may nagmamahal kay Kuya Bong ng tapat, na tingin ko naman kay Ma'am LB ay hindi niya sasaktan at handa niyang isakripisyo ang sarili niya para lang kay Kuya Bong. At ang isa pang kagandahan po dito ay alam na po ni Ma'am LB ang buhay ni Kuya Bong at ugali. Kaya wala na po tayong ipaglilihim pa sa kanya. Yun po ang isang kagandahan po dito. Hindi katulad ng ireto natin na hindi naman nakakagis na ng umpisa ng ni Kuya Bong, buhay niya. Bago pagdating sa dulo, malalaman ganun si Kuya Bong, aayaw. Di ba, masasaktan lang po si Kuya Bong. Di ba? Hindi nga natin alam kung kay Jinky kung handa talaga siyang pakasalan si Kuya Bong eh. Kasi tingin ko talaga parang napipilitan na siya eh. Kaya wag po nating iba si Ma'am LB. Wag po natin siyang siraan. Kaya nga po sabi ni Ma'am LB, makikipagkaibigan muna siya kay Kuya Bong. Hindi naman po sinabing makikipagrelasyon agad. Gusto ni Ma'am LB na makilala ni Kuya Bong ang ugali ni Ma'am LB. Dahil si Ma'am LB ay alam na ang ugali ni Kuya Bong. Kaya wala na po tayong itatago kay Ma'am LB. Kaya yung mga nagko-comment po ng hindi maganda at mga labag po sa pagkakaibigan ni Ma'am LB sa ni Kuya Bong ay mag-isip-isip naman po kayo. Huwag naman ko yung manira. Huwag kayong isipin nyo naman tao yung pinag-aanohan nyo. Huwag nyo siraan ng tao. Huwag nyo ibas na agad. Hindi nyo pa nga alam kung ano mangyayari eh. Di ba? Saka huwag nyong irereto si Ma'am LB kay Clarissa. Kasi ibang-iba. Ibang-iba po. Huwag nyong sirain ng isang tao na ibabas nyo ng wala man lang kayong pagkakailan sa kanya. Kilala nyo ba si Ma'am LB? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Kaya iwasan nyo po yung mga ganyang
mga comment nyo. Kasi hindi naman po makakatulong yan. Ang isipin natin, lumigaya po si Kuya Bong at magkapamilya. Kami po ay masampalataya sa Panginoon na baka si Ate LB na po ang maging susi sa pagbabago ng ating Kuya Bong. Kaya ang masasabi ko lang po kay Ma'am LB, huwag kayo magpapadala sa mga basher, mga nagko-comment na hindi maganda. Kung ano po ang nararamdaman nyo, sige lang po, nasa likod nyo po kami, ang Kabilis Family. Wala pong, huwag nyo intindihin yung mga basher na yan, mga nagko-comment na hindi maganda, mga inuusgahan po agad kayo. Pakita nyo sa kanila na mali sila. Yan po masasabi ko. Siguro po hanggang dito na po ang aking simple reaksyon tungkol po kay Ma'am LB sa kay Kuya Bong sa kanilang pagkakaibigan. Tuloy ang magandang hangarin kay Kuya Bong. Sana po'y mapagbago po niya. Maraming salamat po kay Kuya Ka-Business, kay Ate Ka-Business, kay Papa Din, sa mga Ems, sa mga kasama ko reactor, kay Sir Anime. Maraming salamat po kay Ma'am MJ Official Vlog, kay Ma'am Nano Channel, kay It's Me Bebang, kay Ma'am Pretty Mind 143, kay Ma'am Melly Kay Ma'am Bernalyn Official Vlog, kay Ritz NCTV. Maraming po salamat. Kay Sir Wakiwak. Maraming po salamat. Hanggang dito na po ang aking simpleng vlog. Maraming salamat sa inyo lahat.